This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. This is the Manila Bulletin, traversing time and truth since 1900, the newspaper with a century-long legacy of standing witness to the country's history and development. The Manila Bulletin's strong commitment to delivering news and information to the Filipino nation is a testament to its role in nation building and empowering the Filipino people. The Manila Bulletin tells timely stories and timeless truths. And this is its story. At the beginning of the 20th century, at the heart of the sprawling New American Center in Southeast Asia, 2 Americans, Carson C. Taylor and H.G. Farvis, organized a shipping and commercial publication and called it the Daily Bulletin. It was renamed as the Manila Daily Bulletin in 1906.
In 1957, the Manila Daily Bulletin became a Filipino-owned publication after it was acquired by Menzi and Company. Its publisher, Hans Menzi, laid the foundations of the broadsheet as the exponent of Philippine progress. In 1961, philanthropist and business tycoon Dr. Emilio T. Yap was elected director and vice chairman. Don Emilio was named chairman of the board in 1982. Under his leadership, the Manila Bulletin was ushered in a new era of journalism to become the nation's leading newspaper by investing in a computerized editorial system, the first in Asia, and started publishing its full-color issue. Today, the Manila Bulletin is headed and managed by Chairman Basilio Yap and Dr. Emilio C. Yap III. The Manila Bulletin continues to chronicle the Philippines' current events and milestones. During the Japanese occupation in 1942, the Manila Daily Bulletin was forced to stop its operations, and in 1945, the Carriedo offices were reduced to rubble during the brutal Battle of Manila. When the late President Ferdinand Marcos declared martial law, the Manila Daily Bulletin ceased its operations once again, but after 2 months, it reopened and was renamed the Bulletin Today. In 1977, Bulletin Today upgraded its printing facilities, moved into its own and current location in Morales Street in Intramuros, and diversified its reach through the Philippine Panorama, its Sunday magazine, and Tempo and Balita, its tabloid publications. As readers are in search for more diversified and specialized content, the Manila Bulletin launched several magazines and digests, such as Agriculture, Animal Scene, and Going Places. It also acquired local and vernacular favorites, such as Liwayway, Hiligaynon, Bisaya, and Banawa. The Manila Bulletin transformed itself into a multi-platform media provider and innovated the newspaper reading experience by integrating special executions in its publications, including a 3D edition, NFC, QR codes, pop-ups, false covers, and belly bands. The Manila Bulletin also opened digital platforms such as a website, app, and e-paper. Its website is one of the most visited and trusted Philippine news websites in the country. Its Facebook and Twitter accounts and YouTube channel are one of the most accessed in social media, engaging the young generation of news and information consumers. Today, the Manila Bulletin strives to make the nation be fully informed, at the same time uplifting the Filipino spirit through There's Good News Here. This is the Manila Bulletin, and the Manila Bulletin will continue to inform, inspire, empower, telling timely stories and timeless truths through this century and beyond. Hello mga ka-Agri in Central Visayas! Welcome to AgriTalk 2022's Conversations. So yesterday we learned the status and direction of the corn industry in the Philippines through licensed agriculturist, ATI 7 technical staff and regional corn focal person, Mr. Jeffrey Awas. And hey, congratulations to the 10 winners of our Agripa Premio! I hope you have received your prize from us. And again, do stick with us because we will again be giving another 10 winners for our Agripa Premio question number 2. And now, are you ready to watch and learn from our AgriTalk 2022 Conversations Episode 2? Well, if you do, then let us welcome our speaker for today's episode on corn production technology. Our speaker is also a licensed agriculturist and the municipal agriculturist of the local government of Dimia, Bohol. None other than Mr. Jairel Adanza. Good day everyone mga kamais. So niata karon aron sa pagkat-on og dugang na usab nga kahibaw no mahitungod sa pagpananom sa mais. So sayod ta nga ang mais usa sa mga pinakaimportante nga
tanaman dinhi sa ato ang nasodnong Pilipinas. Kay matud pa, corn is one of the most important staple crops in the Philippines as it ranks second to rice in the utilization of agricultural resources. And it is used not only for human consumption but also for animal feeds and industrial uses. Hence, it is a vital crop in the development of the livestock and manufacturing industries. And in spite of the fact that almost 3 million hectares are devoted to the cultivation of this crop annually, current production is not enough to meet the local needs due to low yield. In fact, for 5 years, corn importation of the Philippines has been increasing. So mao na nga naadyoy sayana dako nga panginhanglan ang atong nasod kung magisgot ta sa kanang konsumo sa mais. So way rason nga dili ta maminaw, dili ta mo ambit niini nga pagtulunan tungod og alang sa dugang nato nga kanang tinusbawan diha sa pagpanguma sa natad sa kamaisan. So among the major factors of responsible for low yield are the low-yielding varieties. Mo na usa sa mga pinaka-problema nato tungod kay doon natay mga klase sa binhi nga minus ang ijahang abot. And inadequate cultural management usapod ni nga kanang naidili bitaw insakto nga paggam sa atong mais mao nga makatampo siya diha sa ubos nga kanang abot niini. And particularly in the fertilization, dili na to ma-insakto ang paghatag sa kanang gikinahanglan ni nga kanang nutrition, ang planting density, ang gidaganon sa isang tanaman, ang mga insekto dili na to wa na to masayre kung unsaon na to pag control niini or ang pagkanang pugong niini ug ang sakit no dili na to mahibaw-an kung unsang klase sa sakit unsaon na to ni pag pakgang or kanang atong tapuson kintahay ang kanang nikatap nga sakit ug ang mga sagbot. So mo ni ang mga butang usas na kaingon nga ug angay na to nga bantayan diha sa pagpananom na to og mais. So, what is the first thing to consider in corn farming? Kung magisgot ta og mais, unsa man jud kuno ang angay nato nga unahon or ibutang sa tong una-una kung magmaisan ta. So, una, gikinahanglan jud nato ang binhi. So, kining binhi nato sa mais, doon na tayo daghang klase sa mga binhi. Mo nang importante kaadto nga diha sa imong pag maisan, kaibaw na ka nga mususi or naa na kay napilian daan no mangita na ka og unsa nga klase sa binhi sa mais sa imong gamiton tungod kay dunay daghang klase sa mga binhi kung gusto ka og open pollinated varieties mga klase ni sa binhi nga pwede nimo sang itanom og balik-balik no mga example ani no kaning IPB var 4 IPB var 6 nga maoy kasagaran ato nga gipanghatag sa Department of Agriculture nga libre ngadto sa atong mga mag-uuma. Naapoy uban nga mga binhi nga namugna gikan sa mga state colleges and universities na to. Like for example, kaning binhi nga OPV gikan sa USM VAR 10 o ang Visca Mais 2 or ang VM2. Ang ikaduha nga klase sa binhi nga pwede na to nga pilion kaning gitawag og high yield varieties or high yielding varieties kaning pasabot ani kanang mga hybrid seeds na to sa corn. So mo example lang ko sa mga kumpanya nga nang apod-apod ani no pareha ning sa mga Pioneer, Monsanto, Asian Hybrid no kini sila naani sila gitanyag nga mga klase sa binhi nga taas og abot kanang hybrid seeds nila sa corn yellow ug puti ang available niini sa Pioneer naa sila P30B29 nga white ug ari ka sa yellow na P30R49 no. Wa man ko mag-promote sa ilahang kuan pero ho na lang mo gipahibaw daan tungod kay mao ni sila ang mga example no. Okay, so karon human nato sayran no ang mga klase-klase binhi sa mais karon ato na usab nga sayran kung unsa ang mga cultural management practices in diha sa pagpananom og mais. Pasabot unsa na to paggam ang mais gikan sa pagpugas hangtod kini masangge no. Una nga cultural management practices sa corn mao ang gitawag og field preparation or ang pag-andam sa luna. We have to prepare the land thoroughly by plowing twice, each plowing followed by one harrowing. So mao man ni practice nato kasagaran in order to make it a more productive no sa ato ang pagpananom og mais. Kaduhaon jud na nimo og daro kanang una gitawag ni sa og bungkag sa ikaduha na mao nang ato na pud sang ukayo no or surko dili surko kanang nay buong no
Sa ini ko man pasog buo nga na ukayon pa jud na nimo, no? Mao nang each plowing followed by one harrowing. Thorough land preparation minimizes growth of weeds. So kinahanglan nga insaktuhon jud nato ang pagkadaro niini tungod kay usap pud nis makatabang nga muminos ang pagtubo sa mga sagbot. It enhances water retention, kuanza nga ang tubig dili daling mawagtang sa juta, and ensures good germination of seeds and growth of seedlings. So mauna ka mahinungdanon ang pag-andam sa atong luna nga kinahanglang mainsakto jud siya tungod niini nga masiguro nato nga insakto ang pagturok, masiguro nato ang maayong pagturok sa atong mga binhi ug ang tubo sa atong mga binhi, no? Sunod sa ang apil sa mga kalihukan diha sa field preparation kining gitawag og farrowing, no, or ang paggama og tudling. After the last harrowing, sa human sa imuhang kanang nay katapusan nga pag-ukay, no, or daro sa imong kanang luna, and when there is adequate moisture kanang ug imong makita nimo nga kanang nay or makuan nimo nga naa pa jud ang giumugon sa juta, panahon na nga imo nang i-layout ang mga imo nang andamon ang kanang mga tudling, no, at 65 centimeters apart at a depth of approximately 8 centimeters during wet season and 10 centimeters during dry season. So magdepende po ni ang gilawmon sa imong tudling sa dagan sa panahon. Kung ting-init, mao to nga ang gilawmon sa imuhang tudling naa sa 10 centimeters. Pero kung wet season gani, 8 centimeters ra kag imo pa nang palabian malata pod na, no? So manong gikinahanglan man nga lawom-lawom kung dry season tungod kay mas exposed sa adlaw unsa dili daling maughan ang atong binhi, no? Kay nahibaw man ta nga gikinahanglan sa atong binhi ang kanang igo nga giumugon sa juta aron nga makagitib. Diha sa land preparation, usa sa mga tumong niini sa haunang nahisgutan nga alang kini sa maayo nga tubo sa atong mais, no? So for good crop growth, and it should be done at least 1 month before planting. So usa ka buwan sa dili pa ka mopugas, kinahanglang maandam na jud nimo ang luna. Nganong iandam ang luna usang buwan gikan sa sa dili pa magpugas aron nga maminusan ang pagtubo sa sagbot ug malikayan usab nato ang pagdagsang sa mga nagkalalaing sakit or naabak hintay piste ana karon kung naa sila mga itlog diha sa juta inig kaukay ana ma-expose sila sa adlaw, no, mabuwad sila sa adlaw, mga matay to sila. So usa ka buwan gikan ana andam na ang imong luna nga pwedeng matamnan, no? So ang mga pamaagi diha sa pag-andam sa atong luna, pwede tang mogamit sa kabaw, no? Mao man jud ay pinaka kanang tradisyonal or kinaraan nato nga gibuhat ang paggamit sa kabaw ug ang paggamit karon sa mga makinarya nato kaning atong mga farm tractors or kanang heavy tractors nato. Kung kabaw ang imong gamiton, syempre ang gilawmon diha sa pagdaro, ang agi sa daro naa sa mga 6 ngadto sa 8 centimeters ang gilawmon. Pero kung traktor ang imong gamit, diferensya sila, no? Kay ang traktor dunay gilawmon nga 14 to 16 centimeters depth. Kung sa tudling na ta, mao ni ang kanang murag isang standard kintahay nga kanang distansya sa matag kanang tudling nga 70 ngadto sa 75 centimeters apart, no, ang isang gilayon. Karon human sa land preparation, no, aton usab nga hisgutan ang ikaduha nga cultural management mao ang fertilizer application, ang pagpangabono na, no. Kining pagpangabono dunay nagkanalain nga pamaagi, no. Ang una kanang gitawag og basal fertilizer application, kanang gitawag natog basal, no. Right after farrowing, apply the fertilizers along the furrow. So imong ibutang ang mga abono diha sa tudling. And in the absence of soil analysis, the following general recommendations can be used. So, ug wa ta magkapa-analisar sa atong juta, mahimo nga mogamit rata niining mosunod nga rekomendasyon, no, sa pagpangabono. For yellow hybrids, no, 120 kilograms nga nitrogen, 60 kilograms nga phosphorus, and potassium nga 60 kilograms. And for open pollinated varieties, dili ka jud ako ang isang fertilizer kanang requirement, no, kay mas ubos siya kumpara sa hybrid. So ang pwede natong gamiton is 90 kilograms nga nitrogen, 30 kilograms nga phosphorus, o 30 kilograms nga potassium, no. So mao toy atong timan-an.
og moingon ganitag diha sa pagpangabuno, no, based on recommended rate, magbase ni siya sa soil analysis. Kining mag-abono jud unta ta dapat dili na pwede nimo atag-tagnaon unta kung mahimo kanang naisundo na to ang resulta diha sa soil analysis mo na nga magpa-analyze jud ta sa atong mga juta. Mahimutang moduo sa Bureau of Soil and Water Management or diha sa buhatan sa Department of Agriculture nga mas labing duo nato, no, aron nga atong ipa-test ang atong juta kung kumusta ang kanang kahimsog sa atong juta, no. Okay pa ba kaha? So mo nang moagi tag soil analysis. Og di ba kaha dunay mga actual fertilizer trial mo na nga ang Department of Agriculture ni pahigayon jud na sila og kanang mga yearly nga program sa kanang techno demo farm, no, sa kanang mga mais nato aron nga ikapakita nato diha sa komunidad kung unsa niini ang actual fertilizer trial kung mo salir bagintay ni ana nga particular nga lugar tungod kay kanang murag location specific magud ning ato ang mga tanaman usahay, no. And then in general fertilizer recommendation, no, arong masabtan nato tong ahong gisgutan ganiya nga para sa yellow hybrid nga kanang 120 60 kilograms nga kanang NPK kani ang mas detalyado kung mo gamit ganita sa general kanang recommended rate. Kung complete fertilizer ang atong gamiton, no, mo kinahanglan ta og unom ngadto sa 8 ka sako or 6 to 8 bags per hectare, no. Sa urea gakinahanglan ta og 2 ngadto sa 3 ka bags or 2 ngadto sa 3 ka sako matag hektarya. Kung organic fertilizer ang atong gamiton diha sa pagpangabuno sa atong mais, mahimong mogamit ta og 20 ka sako matag hektarya. Ha? So, mao to itong timan-an, complete fertilizer 6 to 8 bags per hectare, urea 2 to 3 bags per hectare, and organic fertilizer 20 bags per hectare, no? So dunay mga tulo ka klase sa mga abono nga angay natong timan-an. Og angay usab nato nga mahibaw-an kung asay mas ganahan nato, no. Una kaning gitawag og inorganic fertilizer or kining synthetic. Gitawag sa og synthetic tungod kay hinimo ni sa merkado, dili hinimo sa merkado, hinimo ni sa mga pabrika, no. Dili siya ingon nga gikan jud sa mga kanang mga tanaman kun dili kanang chemicals, no. And then ang ikaduha kaning gitawag og organic or mga farm waste nato, mahimutang mogamit ana kanang mga ite, no, kining mga tais baboy, mga lata sa dagami, kanang gitawag na to guano, no, kanang mga gikan bitog mga langob kanang mga ite og kabog, mga kwaknit, no. Ingana pwede na to nang gamiton isip abono. Ikatulo kaning gitawag og biofertilizers. Ang pinaka-perfect nga example ani kanang og nakaila na tayo ni kining gitawag og BioN. Ang atong mga farmers nga hilig mo or naka-appeal na sa mga farmers field school nga gipahigayon sa Department of Agriculture, kasagaran sponsored na sa Agricultural Training Institute, kanunay jud nang gi-provide ang BioN as part of the fertilizer trial, no, nga kanang gihimo. So mo na gitawag sa og biofertilizers in the sense nga adunay buhi nga kanang mga mikrobyo nga gitapot niya na nga moy mo patabang pagpatambok sa atong mga tanaman. So usbo na ho dunay tulo ka klase sa abono, kining gitawag og inorganic or synthetic fertilizers. Ikaduha kaning organic or farm waste fertilizer ug ang ikatulo kining biofertilizers, no. Unsa ang arita sa application method ang pamaagi diha sa paggamit niini, no. Og arita sa basal kung mintag basal fertilizer application, no. Atong timan-an nga ang tanang phosphorus and potassium and 1/2 of nitrogen requirements ibasal na nimo, or ang tanang mga organic fertilizers kung mo imong gamiton ang organic fertilizers atong hinumduman nga basal na siya, no. Nganumang basal man ang organic fertilizer. Tungod kay dili siya pareha sa synthetic nga once mabasa na nimo og kanang tubig, automatic nga matilawan dadyon sa tanom, no. Pero kining atong organic fertilizers, gradual ang release ana niya sa mga kanang nutrients, no, nga ihatag sa kuan man ang kinahanglang ibasal jud siya. Ikaduha, no, ang una is basal fertilizer application man to. Karon ang lahi na usab nga pamaagi sa pag-apply og abono kining gitawag og side dressing, no. Kanang i-side dress ra nimo, no, ihungit ug sa kuan pa. So mao toy angay natong timan-an, no, nga ang fertilizer application at planting and 30
days after planting based on soil analysis result, no? So 30 days after planting mamahimo na ta nga mo apply og abono. Unsa kanang kuan ang atoang angay timan-an nga kining mga abono ta ato pong sigurohon nga dili na to ma in contact ba, no? Dili mo dapat ang binhi ngadto sa abono kay dunay tendency nga masunog ni kay isog ang mga abono labi na synthetic na siya, no? So avoid direct contact of seeds and fertilizer particles. So ang mga napoy gitawag nato og kanang band method application, no? Napoy spot method application. So depende ra na nato, no, kung unsay atong ganahan nga gamiton, isabwag ba nimo, no? Napoy ban ihungit-hungit. Atong hinumduman day, no, nga diha sa atong pagpangabono kinalang malikayan usab nato ang nga dili ma-expose ba, dili nato mabuwad sa init ang mga abono. Usahay mo gud kay kumpiyansa ra ta nga og mga abono ta ato rang pasagdan nga magajang-ang na ana sa juta. So og mahimo ato jud ang tabunan right after applying the fertilizer, imo dadyon ang tabunan, sundon dadyon nimo na og tabon, or else labi na og synthetic, highly volatile na sila, musagol na sangin ug nakuan pa ni alisngaw, so ni hupas siya nawa ang ijang gahom. So mo na nga inig-apply na mo fertilizer, timan-an nato una nga dili mo dapat sa abono, dili mo dapat ang abono sa liso or sa binhi, og at ikaduha angay tabunan ang abono sa juta nga dili siya mabuwad or dili siya directly exposed to sunlight. Unsa atong timan-an nga we have to irrigate the field if the soil is dry after fertilizer application. So sa ubang mga lugar nga dunay available nga mga sapa bitaw, mahimo jud mo nga mag-irrigate, no? Murag katawanan sa mo sa mag-irrigate ning mais, murag humay ra may nadunggang irrigation. Pero ang mais pwede na sana mag-flooding ka na. Kung naa kay pump diha, imo nang ipump, magkuha kag tubig sa sapa, imong ipa-flooding na agkaridyo. Labi na og gikan kang nangabono aron nga magamit dadyo na sa imong mga tanaman, no? Labi na imong tan-aw nga kuwang ang giumugon sa juta, pwede ka nang mohimo. Diya sa pagpananom atong timan usab, no, nga kuan ang mga distansya, no, kay dili man na pwede imong ipangsabwag murag munggos. So naapod tay mga insaktong gilayon diha sa pagpananom, no? Ug miyon tag tanaman distansya sa matag kanang tudling, no? Ang distansya sa matag tudling pwede natong sundon ang 70 ngadto sa 75 centimeters matag tudling. Sa matag punuan mahimo nga mosunod ta sa gilayon nga 20 ngadto sa 25 sentimetro, no? Mao toy angay natong timan-an. Unsa naay mga pamaagi pod, no, sa pagpananom nga kanang gigamit. Naay gitawag og manual method of planting, naay gitawag og semi-mechanical planting ug ang mechanical planting. Now, so depende na to kung say available ana, pero kasagaran nato kita mga mag-uuma mano-mano pa jud ta og pananom, no, kanang atong ipugas, balag mahagbong ni atong liog. At the end of the day, malipayon ta nga kaluyan tas Ginoo sa atong gibuhat, no. Unsa timan-an day po nato nga diha sa atong pagpamugas, no, we have to sow one seed per hill using the following distances. Kung yellow hybrid corn gani ang imong gitanom, 20 to 25 centimeters between hills ang ijang gilayon. Pero kung para sa mga white hybrid nga mga mais or OPV, no, mahimo po ning i-apply sa open pollinated varieties, ang ilang distansya sa matag punuan naa sa 25 ngadto sa 30 centimeters between hills, no? So do na siya. Unja diha sa atong pagpananom, di man jud nato malikayan nga naay mga hagbong tanan, so naman tay mga tinuuhan nga og once mahagbong na naadto dili na pwede nimo kakwaon kay bad kuno na, bad omen na, no? Pero sa ato ang pamaagi ani, we encourage thinning kanang atong minusan, no? At aron nga masubay jud ang insakto nga gilayon sa kanang or distansya sa mga tanom nato nga mais, atong himuon ang thinning or ang kanang minusan nato, no? So, ang planting distance, arong ma-observe ni siya, 25 centimeters by 75 centimeters or diha sa kanang gidaghanon nga usara katanom matag punuan,
no? Usa ka tanom sa matag buho. Usa ka punuan ra sa matag buho, ano mo nay proper kuan language. So pwede pod nga 25 centimeters by 75 centimeters. Kung duha ka liso or duha ka tanaman ang imong buhion sa usa ka buho, no? So 25 centimeters by 75 centimeters sa plant density nga 1 plant per hill. Kung 2 plants per hill ka, imong i-adjust sa himong 50 centimeters by 75 centimeters ang iyang planting distance. Thinning is recommended to be done at 7 to 14 days after planting, no? Timan-an na to nga gikas pagpugas nimo, kung gusto kang mo thinning, adto ka mohimo niini diha sa 7 ngadto sa ika-14 nga adlaw gikan sa pagpugas, kay kung mulapas ka ana, mga tandog naman po ang ubang mga root system sa mga silingan ng mga tanaman. Dili po mahimong mosadyo ka, no? So kinahanglan naadjud ani sa recommended nga kanang panahon 7 to 14 days. Unsa karon human na ka og thinning, karon ato na usab nga hisgutan ang weeding, no? Dili ni weeding nga kasal sa inyong silingan ha, kundi weeding ni it's a technical term for sagbot, no? Mga sagbot ni sila, no? So diha sa ato ang kamaisan, importante kadto nga maupod ta nga motan-aw kung nasagbot na ba tong atong luna ato or wa ba. So kung gusto ka nga manguha og sagbot, do na po'y tulo ka pamaagi na ay una gitawag og manual kanang imong manumano nimong bunot, imo kanang bunoto, no? Mamungay ka, mangguna ka, hagbasa nimo or lampasan nimo, bantayan man ang mais di mapil. Napoy gitawag og mechanical weeding, napoy gitawag og chemical weeding. So kini mo ni ay pinaka-common natong gigamit karon, sprayhan na laman og herbicides, no? Ang atoang mga sagbot. So depende ra sa convenient nato nga mga farmers kung unsa itong gamiton. Ang lain na usab nga cultural practices sa mais nga atong hisgutan is kaning gitawag og healing up and side dressing, no? Ang purpose niini kana bang sa ato apang pinulungan kanang gitawag og kanang surko. Surkuhon na nato ang mais, no? Ang purpose niini is aron nga ma-control nato ang pagdaghan sa sagbot or ang pagpanurok sa sagbot. It is also a soil conditioning process and fertilizer cover. So kini sa himuon ni siya 25 ngadto sa 30 dias, no? Gikan ahuman taga pugas. Unsa application of the remaining half of nitrogen aning panahon na imo na pod ni siyang kanang kanang i-apply kay ngano mao naman ni ang gitawag og kanang nay surko nga gasira na ka, no? Gisirad-an na nimo ang kanang kuan kay open pa man to pilmiro, so karon mura gisira na nimo mao ni ang healing gitawag sa og healing up. So again makakontrol sa sagbot. Ahong pasabot is kanang mo cover siya sa fertilizer, no? Makatabon siya sa mga abono nga na-expose. Karon lain usab nga cultural management kining gitawag og water management, no? Ang ang pag maniobra, no, sa tubig alang sa atong tanaman. So atong hinumduman that there are stages where water is critical for corn growth, no? Kinahanglan siya diha sa ijahang tubo. So timan-an nato mga kamais, no, nga 0 to 15 days after planting ang tubig gikinahanglan na to ensure germination and plant vigor. Mabitaw na nga kining atong mga mag-uma, mag-uod na sila kung dili muuwan nga kanang nay gikang gapugas. Ang uban pod maghuwad na sila nga muuwan kanang makatag-o ba nga inighilam nila juta gabasa jud siya nga dili pod yung magatuto, no? Kay aron nga masiguro nila nga muturok jud ang ilahang mais nga gipugas. And then from 15 days after planting to 20 days after planting, water is needed for corn to facilitate faster growth. Gikinahanglan siya aron nga mo paspas or mapadali ang pagtubo sa atong mais. Unsa 25 days to 30 days after planting, water is needed for a better nutrient absorption, tasseling, and air formation. So for those our farmers nga ni-graduate na sa Farmers Field School, kahibaw na doon sila ini kay doon naman tay proseso dito, no, nga kanang maglabi na sa atong corn morphology nga may mag-dissect jud ta og mais nga kining mga idara ni makita na jud nato didto nga uy kagamay pa aning mga maisan ni pero naa na day gasugod na day og panggawas ang mga sukdip sa mais, naa na maday puso aning panahon nga ni gawas, no? So anang panahon gikinahanglan si tubig aron nga makakuha og or makahigop makasuzup og kanang naiigo nga kanang
nutrients ang ato ang mais alang sa pagpurma sa mga buhok-buhok, sa banay ug sa ijahang puso, no? And then from that, sa 45 days to 55 days after planting, gikinahanglan na usab ang tubig. Water is needed at this stage to support tassel and silk emergence and proper pollination. So, mao na nga kanang bitong atong nahibaw-an nga oy nasawot man ka. So mao ni, no? Mao ni siya ang usas rason nga masawot imong kuan tungod kay wa naman mo uwan. So mao na nga we always pray, ask God for help, no, for kanang guidance, no, for a blessing. Kanunay jud ang hatagag uwan, labi na ining 45 to 55 days nga gikan tang gapugas tungod kay aning panahon na gikinahanglan jamo ang tubig alang sa kanang pagpanggawas sa banay, sa ijang buhok-buhok manggawas na ana ng panahona og sa kining gitawag og kanang nay proper pollination, no? Gikinahanglan jud ni ang tubig for proper pollination kay naibaw man ta nga diha magsugod ang maayong kanang nay maadyo nga kanang puso sa mais diha sa good and proper pollination. And then from 60 to 80 days after planting, no, ang nakaingon tag dili na gikinahanglan ang kanang tubig, gikinahanglan pa jamo ang tubig, no, for a full grain filling and heavier kernels. Mo na nga matingata oy mano ning gaan maning mais tungod kay wala day sa uwana. Oy ngano maning daghan mang basngag kanang daghan nga kanang nay mga unsa nay tawag ana sa injuha kanang daghang mga basngag lagi, no, basngag man na sa mua kanang nay wajamoy mga jamoy unod ba, no, murag bukag kay gadaghan gamay ra tong pilang lugas ra tong kuan kanang mga liso. So tungod na ang nakaingon ana tungod kay dili maadyo ang kanang naipaghatag nimo og tubig sa imong tanaman, no, para gud pod nato, no, og dili ta makainom og tubig matuk-an pud ta. So ang proseso pud sa mais nga gipakita ni nga wa sa mainsaktuhi og hatag og tubig mao na nga gamay ra pud og kanang mga lugas sa kanang nay mga mais nga mapurma ni diha sa isang bukag, no. Diha sa cultivation and weeding, no, atong tanawon nga kanang diha sa pag-cultivar, no, kanang diha sa pag kanang in the cultivation and weeding gikinahanglan nga ma-cultivate na kuno nato, no, between the rows kanang ato nang sugdan mura man ni og kanang niluksota pero ato na laman ning isip pahinumdom, no, nga 15 days after planting or 15 days gikan sa pagkanang nay tanom kinahanglang surkuhon na nimo ang imuhang kamaisan, no. Gitawag na sa off-barring to control weeds between the rows kay aning panahon na 15 days gikan sa pagpugas mo gud nato ana pong panahon na modaghan ang sagbot labi na jud sa kanang naitaliwa sa isig katudling. Mo na nga gikinahanglan siya nga i-off-barring nimo or imo sang surkuhon aron nga matabunan to sila, mga matay sila ang mga sagbot, no. And then timan-an na to nga 25 to 30 days after planting na pod baliko na pud nimo og surko kanang gitawag og kanang isira na nimo nga pagsurko aron nga makontrol gihapon kung naa pa magaling aywa matabuni nga mga sagbot matabunan to sila mao na po yung mga matay, no. So unta klaro to nato nga makuha, no, unsa diha human na to mahibaw-an ang ang uban nga mga cultural management practices sa mais karon ato na usab nga katunan ang mga kanang pamaagi diha sa pagsumpo sa mga klase sa mga piste nga or mga dangan diha sa atong kamaisan, no. So una, in the pest management, we have to first identify the pest, no. So ato usang ila-ilahon ang mga piste, no. So daghang klases mga piste nga nasa atong kamaisan. Una, makakita tag kalain-laing mga insekto, nay mga sagbot, mga sakit kaning mga ilaga sa Mindanao sa amoa bagtok ni, no. So insects, weeds, diseases, rodents, those are pests. So kinahanglang mahibaw-an nimo, importante sang mahibaw-an nimo nga ang mga klase sa mga piste aron nga mahibaw-an po nato unsaon nato sila pagpugong, unsaon nato sila pagsumpo, no. So diha sa pagkanang manage, no, in the management of pest ato usab nga hibaw-an nga dunay mga pamaagi ani nga pwedeng himuon nato sa cultural method, mechanical method, biological method or chemical method, no. So dunay mga pamaagi daypod sa pagsumpo sa mga piste, no. Og miyon tag cultural ang example niini, no, pananglitan kung
kung sagbot ang imuhang problema, so diha sa cultural mao to atong himuon magsurkuta, no? We have to perform or conduct the off-barring or katong magsurko, no? Kung arita sa mechanical, siyempre naay mga like for example dili ni sa mais, no, pero ako okay, so kung mechanical pwede punta kung ang atong problema ganing si bagtok or kaning ilaga, pwede kang mogamit og kanang nay mga mechanical kanang nay mousetrap, no, kanang malupitan siya. Kung may patag biological, pwede tang mogamit og kanang biological method of control, pwede tang mogamit og kanang mga buhi nga mga klase sa kanang nay kanang mga mikrobyo baron, no, nga pwede pong mupatay sa mao nga klase sa kanang peste, like for example kanang green GMF, no, green muscardine fungus, nga pwede siya nimong isabwag pod sa mga od. So ang od na pod maoy maagup-op, mamatay sila, no. So usa na sa mga example. Or impractical pod siya nga og ang imong problema ganiana mga bagtok or mga ilaga unsa magbuhi kag has, pwede po na kung kaya nimong magbuhi kag mga banakon aron mukaon sa mga ilaga, sige, that is also considered as a biological method, no. Okay, so sa chemical method mao ni mas common na to ni mo gamit ta og kanang mga spray, no. So makakita gani kag tuanay dagang nang lupad ang insects adto, mo gamit kag chemical spray, no, depende sa unsa nga klase po ng insects. So mo na nga karon atong katunan pod nga dunay mga common pests and diseases of corn gikan sa pagkaliso pa niya hangtod ning mahimong kanang kuan masanggi nimo, no. So from kanang seed, no, gikan sa pagkabinhi niya ang unang kontra kadto nimo kaning mga bagtok, no, or kaning mga rodents na to or ilaga, no. And then from emergence kanang inigturok do nila, inigitive nila until early world kanang mogawas na ng brag imbudo nila, no. Daghan na mo kontra si mais, ang angay nimong bantayan na ana mogawas ning sidling magot, ang mga dajang or kaning gitawag og white grub sa in English, ang army worm and common cutworm, no, kaning mga od tanan makit-an na nimo kaning mga dangaw-dangaw or the semi-looper, ang oriental migratory locust or kaning mga sa mga kapan, no, or kaning mga ingnon man na to grasshopper, no. And naapoy mo gawas usahay ang downy mildew, leaf blight, bacterial stalk rot and mosaic, mo nay angay natong pangtiman-an. Unsa gikan na upod sa early world niya until maturity, kini mo'y pinaka number 1 natong problema kining corn borer, no. So mogawas na dunay si tamasok sa Binisaya, corn borer sa in English. Ang mga earworm, mga aphids, manggawas na sila, kining leaf rust, banded leaf and sheath blight or corn moth, manggawas na sila. So angay na to ning pangtiman-an nga mga klase sa mga sakit, mga dangan aron nga makahibaw ta asang dapita or kanus ata manalipod alang sa atong tanaman nga mais. So mao to, no. Karon natay mga example sa mga insect pest of corn, no. Una atong hisgutan katong gingon nga corn borer. So gikan sa ijahang pagkaitlog, mahimo na pud siyang kanang od, gikan sa pagkaod mahimo na pud sang pupa kanang kiko hangtod nga mahimo sang adult. Nganong ato maning gitun-an aron nga makahibaw tag-asang dapita sa kinabuhi sa corn borer nga pwede tang musod nga masumpo na to siya, no. So kung imo kung tan-awon diha sa upat ka kanang hutong sa ijahang kinabuhi from egg, larva, pupa to adult, makita nimo ana diha kung asang dapita at what stage is the most destructive to our corn plant, no. So ug miyon tag sa egg, wa pa man sa gihimo nga kadaot sa imong mais. Kung ato pa sang kanang nay ug ari ta mo tan-aw ni sa ijang pagkalarva, kana makakita ka nga kini mukut-kut sa nagtaman-taman, mo ni most damaging stage sa ato sa corn plant ani nga kanang nay classes kanang mananap. Ug ari ka sa pupa nga nahimo na nang kiko, wa naman nay gihimo, natug na ni. Ug ari ka sa adult gisamot nang lambang ra na, no. So karon mano importante ni aron nga mahibaw-an ato asang dapita siya sa ijang tibuok kinabuhi or life cycle nga destructive siya. So nakita nato nga diha sa ijang pagka-larval stage destructive ning corn borer. So asa man ka mohimo sa imong control. So sa egg palamang daan kinahanglan na kay gibuhat nga ug mahimo
napusa or nakuha na nimo sa na-control na nimo sa egg stage pa siya aron nga jamoy larva nga mahimo nga makahatag og kadaot sa atong mais. Mo nang importante kaadyo ang timing mga kamais diha sa pagpananom nga makasuhito ta sa kinabuhi sa mga piste aron makahibot ta unsa na to sila pagkontrol. Kay kung ang imong control god ari na ka sa kanang na late stage na wa na dako na og damage, so kinahanglan nga naa kay mga prevention, no? So usa sa mga damage nga mahimo sa corn borer, no, ug tan-aw nimo sa mga dahon sa atong mais magkabuho-buho na siya. Ang mga stalks niya to mga bali, ang tasil niya manggipilit. So wa moy ang ijahang corn cob to pwede silang musod adto. Karon wa nay mo palit sa imong mais kay napuno nagbuho as kanang na corn borer, no? So mo nang importante nga makontrol jud nato siya. Ang usa pa gawa sa corn borer, no, ang ikaduha kaning gitawag og corn earworm, kanang mga od nga ana mo atake sa kanang puso sa atong mais, ana jud na motugdon sa kanang mga silk dapit, no, manang matingata usas na kaingon nga nabagsang or kanang kuwang ang mga lugas sa mais nga napurma tungod kay naputo di ay ang izahang silk, no, or ang mga buhok-buhok sa mais kay naibawta nga ang buhok-buhok sa mais mo na nagsilbi nga sandadjong nga mapollinated siya, no, mahagbong kintay ang kanang nay mawo, no, or ang kanang nay mga kuan sa ibabaw sa buhok sa tasil paingon sa buhok-buhok dili sa ka-travel tungod kay naputo na ni corn earworm mo nang mabagsang siya, no, daghan tag unfilled grains tungod ani. Inani pod ka problema ang kanang kuan unsa makita nimo nga timailhan nimo nga common cut is the corn earworm tungod kay makakita ka nay mga bidya, no, or kanang mga iti nila sa kanang nay sa puso, no. Unsa kini pong ikatulo nga klase piste kini gitawag og common cutworm. Ang common cutworm klaro kadto na, no, adto na magpundo dapit kasagaran sa mga kanang murag imbuduhan bitaw sa world sa atong kanang mais adto na makakita kadaghan silang mga hugaw didto. Unsa na nga giadjo-adjo kib-kib ng imong mga dahon na sa imong mais, no. Unsa karon napoy gitawag na tog corn seedling maggot, matinga na lang ka imong mais ngano ning mura na magnasilupin na ning kanang dahon ani sa gagmay pa at seedling stage mo atake ni siya makabantay ka nga mura og nangalawo siya unsa murag na nanipis ang izahang wan murag makakita kag silupin na ba sa izang dahon. It's because it is being attacked by the corn seedling maggot. Kini pong ikalima nga dangan kining gitawag og white grubs, kining mga dajang, no, kining dajang or batod, no, matinga ka namatay na mining punuan na sa mais nga gamay pa manunta ni unsa nakaingon na some other plants surrounding is kanang healthy wa mo og siya nalawos na ba namatay na. It's because pag tan-aw pa nimo tuan na si white grubs mao na nga makontrol lang nimo ni si white grubs adto pa lang daan sa kanang nay unsay nga nani sa land preparation adto jud nimo imo jud nang adjuhon siya dili kami nga oy 15 days na lang ko magtanom na ko diretso. No, kinahanglan jud kang mo follow ka sa standard nga 1 month before planting kinalang ma-prepare na to nimo tungod kay dunay posibilidad nga dunay presensya sa mga itlog sa white grubs or sa kanang mga John beetle man mga itlog man sila, larva ni sila sa John beetle kanang white grubs. So dapat adtong panahon na inigdaro nimo ma-expose tong isang itlog so mamatay siya. So og tinapuan ka mao na ay imong premyo inigabot sa panahon nga mag-seedling stage siya, ang imong premyo si white grubs tuwa gahuwat, no. So dili jud mahimong magtinapuan. So lain na usab kining gitawag og corn semiloper, no, makaila man tang tanan og dangaw-dangaw inom ta kag mura jud kag dangaw-dangaw dugay jamo kang mulakaw. So mao ni siya, no. So si corn semiloper dali ra jamo nato ning mailhan kanang mura gadangaw-dangaw jud sang galakaw sa dahon sa atong kanang kamaisan. Kining gasunod nga klase sa piste sa mais kining gitawag og armyworm, may pinakadidli sa tanan, no. So hadlok ka ning armyworm mura na sila paka ning agi ani pero mao nang gitawag og army kay no dili ni matakig usara kundi daghan jud ni sila. So ug mapasagdan nimo ang imong mais ani gi armyworm na day na expect na lang ka nga jamo jud kay harvest sunod adlaw ana, no. So mo na usas mga butang angay natong bantayan kining klase sa mga mananap. Napay gitawag na to og migratory locust, no, kaning mga grasshopper na to kaning may mga unsa man itawag sa Bisaya aning migratory locust ha kaning don. Okay, delikado ni sila kung mo'y mudaghan mo nang usap po ni sa tong bantayanan. Kung maghisgot na pud ta sa mga piste
Siyempre, apil ani ang mga sakit, no? Corn rust, leaf spot, no? Kini nga mga klase sa mga sakit sa mais nga makita nato sa dahon, dili ni mahimog imo ning pasagdan kay ngano ang epekto ni ini adto sa pagka-minus or pagkunhod sa imuhang abot sa mais, no? So kinahanglan nga imo jud intawong bantayan ni sila nga dili nimo takboy diha sa imong tanom. Kani pong gitawag og downy mildew, nakabantay ba mo na inyong mga mais nga naay murag magaputi nang gabadlis na inyong dahon? That is downy mildew. Ang uban ana nga mga plantita og plantito, lukato nila na kailangan na oy plant collection kay di ay variegated ang classes kanang naay mais in town pag sure mo sakit na siya. You are cultivating sakit. Na-enjoy pa dyan ng proud ba mo maghilam-hilam mo na. So, it is a viral disease na siya ha. So, ug mahimo, mga plantito, careful ta, kay wata kay bo, nga sakit na din ang atong gilukat. So, ug mahimo, kay wa man ni tambaw, lukato na siya, di ka maghilam-hilam sa mga silingan nga mga mais, aron di nimo takod, sunugon da dyan nimo. Ha? Kay it is a kind of disease, corn disease. Sunod, ang lain usab nga sakit sa mais kining gitawag og stalk rot. Nakabantay ba mo mga kamais kung modong mo sa inyong maisan, no? Kasagarang maigo ani kining mga hybrid nga mga mais, no? Tuwa ditoy usang punuan nga gabarog adto nga murag nalawos na. Ano, natinga na lamang ka ano ning nalawas man ni sa sarap mo kay no sara sa inigduon galing na nimo og imong birahon na mahubot galing na nimo, gabasa galing na unsa inigsimhot nimo baho-baho. That is stalk rot. No, ang usapos na kaingon ani kanang overcrowding ka, wa ka mo employ og kanang nay weeding or kanang thinning mo na nga didto ni gabay ang mga bakterya kay bota mo angay man ang mga bakterya gud og basa-basa. So ug mahimo kinalang i-drain jud nato properly ang atong field. Ang uban ani is magde-leafing sila, ang kailawman sa ilahang kanang kamaisan ilang akwaan, kontrolon nila aron nga dunay proper aeration, ang hangin makasud didto sa ilawom sa kanang punuanan sa mga mais aron nga ma-maintain ang ijahang kanang ma-maintain ang kanang ang giughon ba sa palibot aron nga ang bakterya dili mabuhi, no? So mahibaw-an mo na nga stalk rot kay once gani inig lukat nimo na imo nang i-dissect or imo nang hilamon imo nang aabrihan inig kunis nimo ana manimaho na, no? So mao na si stalk rot. So, maghisgot ang mga igsuon, no? Kay naa naman ta, nakababunga na kintay ta. Ari kung nutas ka ng pag-harvest, kinig pagsanggi, no? So, when is the proper time to harvest corn? Mano importante man nga atong timan-an nga anus man jud ang insaktong higayon nga magkanang harvest ta sa atong mais. Aron nga dili pud ta makaingon nga harvest ka oy mas dabong man imong gi-harvest. Oy hilabian na pud ni kay kung dabong ra pag harvest nimo, syempre mag-molds to, no? It affects to the quality of harvest sa atong grains. Kung imo pong mapalabian, didto ra manurok na dito sa field palang daan or else atakihon na sa piste dito. So kinahanglan jud gyapon ang proper timing. Corn is ready for harvesting when a black layer develops at the grains, point of attachment to cob, kernels are glazed and leaves and husk are dry, no? So tan-awon nimo na. Tan-awon nimo kung inig magkuha kag sample dito nga ang usa ka mais banggion nimo na, pakpakan nimo, balion nimo. Kung makakita na gani ka sa taliwa ana sa ijahang bukag, no, nga niya anay murag itom ba nga layer, murag layer na nga itomon unsa ang kanang ijahang kanang nay gasinaw na bitaw ang ijahang mga liso or ang kanang mga lugas sa mais. Unsa nangauga na ang ijahang mga dahon, ang pakpak, no, gauga na. So, that's the time nga makaingon ka nga kanang mature na dyan dyan, no? Ready for harvest na. So, kung magisgot tag-harvest sa mais, siyempre natay mga produkto na to ana nga gitanaw. Kung gusto ka nga ang imong mais nga gitanom, gusto ka og mo produce ka og kanang baby corn product. So, at 50 days after planting, pwede na nimo sang harveston, no? Mao ni say kasagaran nga gigamit anang kanang paborito ninyong chapsoy, di ba? Nakabantay mo na mga baby corn ana kanang bukag pa inyong gikaon, di ba? So kana sila 50 days after planting na silang gi-harvest. Pero og miyon ka og gusto ka og kanang sa pagpananom nimo mais ang imong tuzo kintahay is kanang tilaob, no? Kanang kaila batag tilaob kanang ingnon po na sa uban og kanang inanag. Pero kami sa amo tilaob ay nga ana. So gitawag na sila technically og green corn, og harbison galinin mo na for tilaob, that's green corn. So mag-harvest ka na 65 to 70 days after planting kung mo na imong purpose.
Pero kung ang imong purpose gani is for grain corn, gusto nimo ipagaling or ituwa nimo manok. Nga na. Ayaw po na harbisa 65 to 70 days after planting kay malata man na. So huwaton nimo ang 90 to 95 days after planting kana kung tinigib ang imong gitanom. Pero kung open pollinated variety gani ang imong gitanom, harveston nimo na 100 to 105 days after planting. Pero kung hybrid gali na ang imong gitanom, mag-harvest o gaana pinakadugay ang 120. So atong timan-an mga kamais nga kung traditional variety gani ang atong gitanom, mas sadyo siyang sanggion, no, para sa atong tinigib. 90 ngadto 95 ka adlaw human sa pagpugas, masanggi na nimo ang tinigib. Ang nisunod ani ang open pollinated varieties nato nga mo itong gipanghatag, no, sa atong mga kaigsuonan, ma-harvest na siya 100 to 105 days. Ang pinakadugay jud nga harveston nato kung magtanom ta for grain corn purposes, kining mga hybrid corn nato kay moabot na sila 101 ngadto 120 days after planting ay pa nimo na sa ma-harvest. So karon ari ta sa post harvest kanang nasanggi na, no? Sa mga kalihukan diha sa post harvest, usa niini natong i-consider ang pagbuwad or ang sun drying, no? Sun drying, mechanical drying, no? So ari ta sa drying. So kinanglan ang pagpauga kuno sa ato ang mga mais nga sinanggi or hinarvest nato, kinanglan jud nimo nga ma-attain ang 14 to 18% moisture content, no? So mo na angay natong timanan. So kung ari ka mag-sun drying ka, ma-attain nimo ang 14 to 18% moisture content 2 to 3 days, no? Duha nga tulo ka adlaw nimong buwad-buwad, kana makasure na kana. Unsa usay pod kanang nay makuan po nimo, ma-feel po nimo na kay inig huwad nimo sa kanang mais na murga kanang nay mura na bitaw sa murag mga sensiyo nang nangahog unsa uga na mas dali imong kamot nga makahilam paingon sa og sako na kung gisud nimo nagsako imong kamot dali rang moabot sa bottom pero og basa-basa gani na maghapit-hapit na, no? Lisod ning basa-basa mga kamais. So karon sa drying man to, no, kung pananglitan gani diha sa atong kanang luskon man ni nato, we have to kanang perform the shelling, no? Shelling, kung mag-shelling na ganita sa ato ang mais, kinahanglan nga ma-observe nimo ang 18% moisture content ready for shelling na siya. No, kay kung dili ka maabot ng 18% moisture content, og imo nang ipa-manual, pamutan imong kamot ana dugay jamo na siyang malusok, no? Unsa kung ipa-engine powered sheller pa imong gamiton sa paglusok sa imong mais, mga pusa na, no? So importante nga ma-observe nimo ang 18% moisture content aron nga mas dali siyang malusok. Unsa ang kanipong pagtinir sa atong mais, no, or ang storing, kinanglang i-consider na to ang clean, well aerated and pest free nga kanang storage area, no? Limpyo, insakto nga hangin ang makasud, way mga dangan aron nga masiguro na to ang kanang atong mais nga luwas. Unsa kanang ang uban gali ani ilang isod na og kanang mga conventional or kanang mga corn cribs kanang murag kamadahon bitaw, no? O kining atong mga karaang tawo nga naminaw diha or nitanaw diha, kailan na sila sanin ning kinamada nga mais, ikamada so na nila arong malikayan na to ang atake sa mga dangan, no? Or banded warehouse, no? Ang uban na nila binag dinagko na ay mga warehouses nga gipang andam adto nila itinir ang kanang mga mais na to. Unsa diya sa pagkanang tinir na to sa atong binhi sa atong mga mais nga na-harvest na, mao tay gingon nito, no, kanang again atong timan-an, we have to store it in a clean, ventilated and dry area free from insects, rodents and other storage pests kay na maguyuban usahay makalipat na dili na nato bitaw panumbalingon nga uy na daghang bagtok atong dapita nga na. So makaibaw ato magipasagdan ato after a days nga imong gibutang to ato pagbalik pa nimo wala na nga buho na imong mga sako nga bot na, no, kay tuwa day daghang mga gaatang adto nga mga piste. So kinanglang imo nang tan-awon daan nga libre sa sakit, dangan ang imong lugar limpyo og kanang mahanginan, no? So I hope na mo'y daghan nga kanang nakatunan sa ato ang kanang gihisgutan karon sa atong conversation AgriTalk dinhi sa Agricultural Training Institute Region 7. So kini si Jerry Ladanza
mo ingon daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. God bless us all. And that's our episode 2 for today, Dear Agri-Friends, where Mr. Gerald Adanza talks about corn technologies that we can use in our respective corn farms, which may be a big farm or even a small part of our backyard. And oh, are you ready for our Agripa Premio? To answer, please comment it below together with your full name and location. Here's the second Agripa Premio question. Give at least 3 cultural management practices in corn production. There you go mga ka-Agri friends! See you tomorrow for our last episode of our AgriTalk 2022 featuring conversations. Stay safe and goodbye!